magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Meron po ako nakausap recently na Amerikano. Tapos, kino-convince niya po ako na mag-migrate na to the US. Hindi naman po ganun kadali kasi nandito po yung aking buong pamilya. Kaya lang sa pagtaas na naman ng presyo ng gasolina, parang nag-iisip-isip na naman po talaga ako. What do you think, Tambalan? Ay, nako. Well, kung risk taker ka, ba't hindi? Kung sa bagay, Oo, tsaka kung pagod na pagod ka na at walang opportunities para sa akin ko talagang, kasi hindi naman, okay, like recently meron ako nakausap, Jegs, na nag-work siya sa mga luxury bags yung kanyang binibenta. Tapos sabi ko sa kanya, so mabenta pa ba yung mga luxury bags? Kasi syempre, 'di ba, parang hirap na yung Pilipinas, ganyan. Tapos sabi niya, ay, you will be surprised. Gulat ka, no? Sabi niya, napakaraming Pilipino ang mayaman. Ay, sabi ko, ba't hindi kami kasali doon? Hindi tayo kasama sa group chat. Hindi tayo kasama sa group chat. Bakit hindi pa tayo sumasali? Nakalib na tayong parehas. Nakakalurgay. So, yun yung yun yung sinasabi ko at naisip ko na, okay, hindi lang talaga siguro equal yung opportunities given sa mga Pilipino. Kaya wala lang. Kaya ko lang siya nabanggit is because I want to know, we want to know, and ikaw din sa sarili mo, meron ka bang mga opportunities naman dito sa Pilipinas? Kasi minsan, 'di ba, Jegs, emotional tayo kapag naiinis tayo. Nakakainis, nagtaas na naman yung presyo ng gasolina. Bawa, meron ka nakitang post na ang mga Pilipino hirap na naman kasi nagko-commute, yung mga ganyan, o kaya may transport strike, ganyan. Yung damdamin mo maiinis, hindi deserve talaga ng mga Pilipino ng ganon, di ba? Kaya nga, gets naman natin yun. Meron mang flock nung dati na nagbenta ng sasakyan, nagpalit sa electric vehicle. Ayan. Tapos nung medyo nahimasmasa na, na-realize niya, mas magastos. hindi, tsaka mas mahirap sa ngayon dahil hindi pa marami yung mga charging station. Mas nahirapan Mahirap sila. kung wala kang sariling charging sa loob ng bahay mo at kailangan mo pa maghanap ng charging station. Yun, ba't namin nabanggit itong mga to? Baka sabihin nyo po octopus kami ni Diego. Oo, octopus kami. Salasalabat yung kwento namin, di ba? Ang point is, huwag kang mag-decide pag emotional ka. Di ba? Pag mataas ang emosyon mo, huwag kang magde-decide. So ngayon, galit ka pa, inis ka, mainit ang ulo mo, di ba? Yan yung ginawa ng mga iba na bigla nag-switch sa EV. Tama. Tapos, wala naman palang pangsasaksakan or hindi naman pala, But I'm not saying that it's wrong, nahirapan sila kasi yung mga charging station, kakaunti. Laging pila. Na para bang ito lang magagawin ko today. Dati, Jex, nung, syempre, isa rin kami sa mga nag-transition din to HEV. HEV naman, hindi full EV. Hybrid. Buti na lang hybrid talaga yung pinili namin kasi nung mga una na wala pa kaming sarili naming saksakan, talagang, alam mo yun, part na ng daily life namin, yung maghahanap kami ng charging station. Tapos ang nangyayari, yung charging station na free, let's say, kunyari, lalakad pa ng malayo bago makarating ng mall, Jeg. Sabi ko, ito na ba talaga tayo, di ba? So, ibig sabihin, wag talaga tayo mag-decide pag mataas ang emosyon. Ganyan. Sabi nga nila, kalmahan mo lang muna. When the emotion is high, intelligence is low. Correct. So, kalmahan mo muna. Correct. Tapos, isipin mo, baka naman may opportunities ka naman talaga dito. Talagang sadyang gano'n naman talaga ang buhay. Hindi naman lahat yumayaman agad. Kung ano naman yung kailangan mo ngayon, nandyan naman, di ba? Tapos, assess mo din. Kung maganda din naman yung opportunity na ibibigay sa'yo sa ibang bansa, ba't naman hindi? Kailangan
Baka may maganda siyang oportunidad na ipapakita Tama. sa'yo, ha? Hindi yung basta ka na lang pupunta kasi mahirap din ang buhay sa Correct. ibang bansa, ah. Ako naniniwala ako na ano talaga yung pag-a-abroad, nasa tao talaga yun True eh. legend. Kasi like for example sa akin may mga ganyan din na mag-abroad ka na lang. Pero nasa isip ko sige, pero yung Gina G ka, may mga tao talaga Oo na na, Gina G. Gina G na kagad. Oo, Ano correct. na, parang aasikasuhin na Yes, kagad. diba? Wala lang, parang hindi ko nakikita yung sarili Ako ko na din eh. bakasyon hindi eh. siguro. Yeah, Ayan. diba? Yeah. Pero yung magtrabaho doon, kasi Oo. hindi lang yung trabaho, yung i-uproot mo yung sarili mo talagang buhay. Oo. At yung buhay ng mga kasama mo sa bahay or sa buhay, diba? Uproot nyo talaga eh. Oo. Pupunta kayo, ipaplan kayo sa ibang soil na naman. Tama. Diba? Iba yung kultura. Iba yung kultura, iba yung pananalita. Tama. Diba? Iba sila mag-isip, Correct. 'di ba? Meron nga ako nakausap recently na client, ine-explain niya na sa bansa nila, Oo. kapag ka meron silang mga pa-promo sa mga tao, sa mga kababayan nila, ang mga promo nila na talagang patok na patok ay mga gift pack, mga voucher sa restaurant, voucher sa hotel, voucher sa supermarket, ganyan. Tapos nagtanong siya sa akin dito. Sabi niya, dito sa Pilipinas, ano yung dahilan kung bakit sasali ang mga tao sa mga Oo. promo? Sabi ko, pera. Wala nang iba. Pera lang ang usapan dito. Pero perang usapan dito. Minsan nga, kung halimbawa, in kind yung papremyo, let's Oo. say, grocery package or whatever, hindi pa nakaka 24 hours, naghahanap na yan ng pagbebentahan, Tama. di ba? But dapat natin sinasabi to kasi nga, ang bawat lugar may kanya-kanyang kultura, Correct. di Oo. ba? Tsaka yung mga ganito, yung mga kagaya namin, imaginein mo dadalhin mo sa ibang bansa, hindi namin magagawa yung mga ganitong daldalan. True. Parang wala makakagets. Ako nga, Jigs, sa mga kaibigan ko na to, fishbowl, maghanap ka ng Oo, fishbowl. saan? Oh. Dito, walking distance kahit saan. Correct. O kaya kung trip mo ng taho, kahit saan, nandyan. Tama, oh. Diba? So, may mga ganun na kaakibat. Migration, mga kabisyo, is something that you really have to pray over. Pagdadasalan mo talaga yan. Ayan. Tsaka maraming din mga nag-migrate pero eventually bumalik din dito sa Pilipinas kasi iba pa rin yung Pilipinas eh. Iba talaga. Pwede siguro for halimbawa, may timeline ka lang. Pwede. Gusto mo lang mag-ipon kasi nga hirap na talaga ng buhay at medyo bata ka pa naman. Correct. Ako pagkabata pa, go. Oo, why not? Oo. Pero kung hindi naman natin sinasabing pag may edad, wala nang opportunity sa inyo. Mas pag-isipan. Oo. Pag bata kasi, kumbaga parang meron kang years na Correct. palugit Tama. Pag medyo may edad ka na kasi talaga, aminin na natin, pag may edad na po talaga tayo, yung mga opportunities ay mas slimmer, mas maliit at mas Correct. konti kumpara dun sa mas bata. Oo. Yun ang katotohanan eh. At saka doon mo rin marirealize na unang-una ang punta mo lang doon, may timeline ka, tapos film na, ay mas maganda dito. Parang yung nakilala natin yung pinakilala ni Titan Jello. Na-realize niya na mas nag-risk maganda. Lang, doon na siya, for good na siya. 'Di ba? So, why not? Oo. Ikaw bahala. Pagdasalan mo, hindi namin alam yung buhay mo eh. Depende yan. Again, sa mga kagaya po namin na naghahanap ng tokneneng ng fishball. At yung fishball, hindi lang basta fishball. Kailangan yung sauce ni Manong. Oo. Ayun, so baka hindi kami mag-survive doon. Oo. Pang bakasyonista lang, turista lang kami. True. Pag inimbitahan nyo kami, go kami dyan. Pero hindi eh. Hindi namin i-give up ang tokneneng. Oo. Yan. Hindi namin i-give up ang taho. Tama. Yan, diba? Oo. Pero kanya-kanya po yan, Yan, mga oo. kabisyo. So, hindi ka dapat na magdepende ng iyong desisyon sa tingin ng ibang tao. Correct. Pwede kang humingi ng opinion sa kanila, ganyan. Pero ultimately, it still is you. Ikaw ang lilipat eh. Hindi naman yung mga tinanungan mo na opinion eh. Tama. Ibang tao naman sila eh. Kita mo, nagtanong ka sa amin, wala ka nakuha. Wala ka nakuha sa amin. Paano? Wala kaming balak. Alam mo nung nakwento ko na to dati, share ko lang ulit. Ay, nagkukwento ka ba? First time. Nung pandemic, di ba, naisip-isip ko yan. Oo. Na mag-abroad. Dahil nga, syempre nung pandemic, para bang, basta yung sweldo namin dito, kalahati na lang. Oo, parang wala na. Wala na. Parang wala ka na maaasahan. Wala na, parang tas walang events, Oo. ganyan. Tapos nakikita ko noon, nag-start na yung mga online hosting jigs. Pero parang sabi ko, sobrang daming kalaban na online personality. Na for Oo. example, may mga malalaking mga brands. Tapos yung magiging host, di ko kilala. Tapos makikita ko online personality. Sabi ko na, ito na ba talaga? O baka kailangan na talagang, maghanap Oo. ng ibang pagkakitaan. So nagtingin po ako sa Australia. Oo. Tapos tinignan ko yung mga possibilities base sa edad. Una sa lahat,
parang based on my age, parang mga 2 years na lang or 1 year na lang or something. Parang gano'n na lang yung mga pwede nilang tanggapin, di ba? So, kailangan ko magmadali. Di ba? Pangalawa, tiningnan ko yung mga possible na mga pwede kong gawing work or ano. Parang walang pasok sa akin. Parang gano'n. Ibig sabihin, hindi siya talaga madali. Yun lang din naman talaga yun. Na there are a lot of people na kakilala natin na manager sila dito, engineer sila dito. Correct. Maganda yung kanilang... Doktor dito. Doktor dito, di ba? At paglipat doon, iba na. Yes, kasi diba? hindi nakikredit yung kung anong pinag-aralan mo dito, back to zero ka doon sa kanila. True. Mag-aaral ka muli. Correct. Oo. Di ba? Basta tansyahin mo, ano ba, TNT ka ba dyan? Kung iti-TNT ka lang, wag na, di ba? Sobrang risk-taking naman yon. Ganon, mahirap na, lalo na sa Amerika. Correct. Nakabantay si Trump, uy! Oo. Siguraduhin pray mo. over Tsaka it. stricto pa naman si Trump ngayon. Oo, correct. Na gusto niya yung talagang Kung sino lang yung citizens doon. Oo, tsaka nasa maayos ang lahat. Kaya nga yung mga pinagbabawal niya na yung mga Madami yung mga siyang gender, pinagbabawal, oo, ganon. nakikilanan ng babae, lalaki. Yan, mga ganyan. Napaka-stricto siya eh. Oo. Kung ikaw yung tipo ng taong hindi ka sanay sa strict, Oo. tumatawid ka kahit bawal tumawid. Binabiyahe mo yung kotse mo kahit coding. Naku po, baka hindi ka umabra doon. Opinion lang naman namin yun. It still is your Ayan. decision. So, imagine mo pag pumunta ka sa ibang lugar, hindi ka lang basta magtatrabaho din. Dapat swak din yung mga pangangailangan mo. Correct. Yung mga trip mo. Tsaka yung magko-compute ka rin. Minsan, Oo. ang laki-laki-laki ng sweldo kumpara sa kinikita mo dito. Pero ang laki-laki din ng expense. Yes, isa pa yan. Diba? Oo. Yung mga ganun. Ang daming dapat ilatag talaga. True. Tsaka dun ba may makukuhit ka, pautangin ka? Dito kasi pag halimbawa gutom kami, Tama. ano ka naman dyan pa-soft drinks? Oh, Ganon. tsaka yung kultura nila, unlike dito na pag may pinagdadaanan ka, Ayan. tawagin mo yung friend mo, Correct. tara kita tayo doon sila. Totoo. Parang- Alam mo, tama ka dyan, Jegs. Yan yung isa sa mga rason ba't hindi ako natuloy eh. At na-realize ko yun na yun yung rason ni God kung ba't hindi rin nila ako na-push through. Kasi that was also the time na nagkasakit yung anak ko. Imaginein mo, Jegs, kung sa ibang bansa nangyari yun. Di nabaliw-baliw na ako talaga ng tuluyan. Oh, imagine mo wala kang makakausap. Wala. Oh. Kung may makausap ka man, malayo. Diba? So, yun yung mga dapat i-consider mo. Correct. Oh. Pero pagdasalan mo yan. Ayan. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Yan, oh. Good luck. Pero alam mo sa totoo, nabibilib ako sa mga bumabiyahe sa ibang bansa. As workers, as yung nagmamigrate. Bilib ako sa kanila kasi it takes a lot of courage talaga. And Tama. lots of sacrifice Oo, talaga. Yung mga naririnig nyo mo sa amin, bias opinion namin to eh. Kasi kami yung tipo talaga na pang-bakasyonista lang kami. Yes. Wow. Kala mo daming pera. Alam mo naman kami, vacation. Siyempre, gusto namin na na kung makapunta kayo doon, why not? Para Why siyempre, not? pag nandun na kayo, maalala nyo kami. Correct. Okay. Oo nga pala, minsan sa Makapagpadala. buhay natin, di ba, napaligaya tayo ng tambalan. Namamiss ko na yun. Why not? Oo. Ay nako, kalurke. Good luck. Good luck Ayan. sa iyong pag-decision making on whether dapat ka bang lumipat sa Amerika o hindi. Pero may mga iba na I mean, I know that there are some countries na naghahanap talaga sila ng tao. Kasi kulang yung citizen nila. Oo, yung sa New Zealand ata. Parang suswelduhan ka pa eh. Para True, lumipat para lang pumunta doon. ka doon, 'di ba? Sa New Zealand kasi parang ang sabi lang, ewan ko naman. Ang konti na lang ng population nila. Mas marami daw ang baka kaysa sa tao. Pero sabi naman ng isa kong friend na nandun, ikaw, pero nasa sayo yan kukunti lang mga tao dito. Sa mga tao dito kaya nasa labas nakapaa. Sabi ko, bakit? Sabi niya, ewan ko din. Hindi ba't lasing sila? Ba't nakapaa? Culture? Ano ba? Diba? Kaya nabibilib ako eh. Kasi diba, in order for you to parang nasanay ka sa Correct. mga kultura natin dito sa Pilipinas, sa paglipat mo, ibang-iba na, 'di ba? Mga ganun. Kaya, pero masasabi natin talaga, iba pa rin yung kultura ng Pilipinas. Masaya eh. Iba. Kaya nga maraming nagre-retire dito ng mga foreigner. Iba-ibang lahi. Actually, hindi ko nga alam, Jigs, kung bakit nasa isang group ako ng mga yung mga foreigner na may asawang Pinay. Hindi ko alam kung bakit. Ba't ka nandun? To be honest, hindi ko Baka alam, lasing ka pero nun. Akala mo, add yung to group, asawa mo. foreigner. Foreigner. Sa bagay, amoy naman siya.
Hindi, ano, ang weird kasi nandun ako sa group na yun, pero hindi ako umaalis kasi naaaliw ako sa mga usapan eh. Like, kunyari, yung mga foreigner na dito na nag-decide sila, na dito na sila retire sa Pilipinas. Tapos nakikita ko yung buhay na, parang may mga nababasa ko na, noon na hindi niya, kung ano man yung bahay na napatayo niya dito sa Pilipinas, Hindi niya mapapatay doon. Oo, hindi niya magagawa doon. Tapos dito, yung bahay na yun, talagang magandang bahay. Correct. Hindi ko talaga alam ba't nandun ako sa group na yun, pero... Kasi kung retired ka, imaginein mo na lang kung retired ka na sa ibang bansa, tapos dito ka nag-retire, kahit wala kang trabaho dito, kaya mo mag-asawa, kaya may bahay ka. Kasi Yan. yung monthly, yung pension nila, ang Oo, laki. correct. I-convert mo sa peso, ang laki. Oo, totoo. Sobra. Yun lang naman. Actually, feeling ko ang difference lang naman din talaga. Hindi naman though lang. Dami din talagang difference is yung compensation nga mas malaki. Health benefits meron. Tsaka yung comfort din na Comfort. kinabubuisit natin dito, yung mga Oo. healthcare system. Yan, yung mga ayan. ganyan. Yung may Yung mga ayuda. ganon. So, yun din yung mga trade-off pag-iisipan eh. mo. Oo. Oo. Ano ba yung, i-give up ko ba yung aking parang comfortable life dito sa Pilipinas na sanay ako sa kultura versus, pero maganda naman ang benefits ko doon. Mga ganon. Oo. Ikaw na! Kami pa Oo. mag-iisip. Correct. Laki-laki na neto eh. Basta pag nandiyan ka na, wag mo Oh, kami kalimutan. wag mo kaming kakalimutan. Kapag nakasettle ka na, hindi ka Tama. naman namin ipe-pressure ng hindi ka pa settle. Dapat Correct. settle ka na. Uy, i-shout out ko lang and batiin ko lang ng isang bongacious na happy birthday! Happy birthday! Ang pinakamagandang endocrinologist sa balat ng lupa. Ayan. Dr. Bam Asuncion. Ayan na siya Happy yung birthday! siya, Jegs, yung naging susi para matanggal ang aking thyroid gland kasi Yan. siya yung nagbuo ng team na to ensure na magiging successful ang aking thyroidectomy and she's celebrating her bongacious na birthday today. Dr. Bam Asuncion! Happy birthday, Doc! Enjoy your special day. And syempre, special shout out sa kanyang husband na si Doc Pao Asuncion, who's also the medical director of Skinny Aesthetic, na dahilan kung bakit kahapon nung pumunta ako sa Urban Smile, sabi sa akin nung isa doon, ay, ginikwento ko yung anak ko kasi ganito, may anak ka na? Alam ko namang medyo chinacharot lang ako, pero thank you, Doc Pao. It's the Botox. Damang-dama ko eh. Shout out po sa inyo. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit kwento na may wagang burnay. Bye. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!